Nadula si Mary sa talampas habang pinipitas niya ang isang ligaw na rosas. Dahil dito, nagkaroon ng sigalot sina Colleen at Deacon nang saklolohan ng huli si Mary habang pinipilit naman ni Colleen na ikilos ang kanyang katawan upang tulungan si Mary, ngunit wala ring nangyari. Nagulo ang isipan ni Mary. Hindi malaman kung paano manunumbalik ang pagkakaibigan ni na Colleen at Deacon. Wala namang kasalanan si Deacon ah. Makasarili lamang talaga yan si Colleen. Ah, yun lang. Ang sarap ng cake, Martha. Talaga, senyorita? Akong gumawa niyan. Ha? Hindi masarap. Matabang sa tamis ang cake mo. Kulang sa pulot. Naku, pasensya na, senyorito. Wala na bang pulot? Opo, hayaan po ninyo't magpapabili ako. Nakalimutan mo ba? Hindi ako kumakain ng pulot na hindi gawa dito sa atin. Hindi ako kakain. Patawad po. Di na bale. Ha? Alisin mo na to. Opo. Masarap pa rin ang cake kahit na wala na siyang pulot. Cake pa rin naman to kahit walang pulot ah. Ewan ko sa'yo. Paano mo makakain wala ng tamis? Talaga nga bang mahilig ka sa pulot, Colleen? Oo naman. Ganun pala ah. Kayo pala, senyorita. Nag-iisa kayo ngayon. Mang Ben, narito po pala kayo. Anong may paglilingkod ko po sa inyo? May kailangan po ba kayo? Mang Ben, saan po ako maaaring makahanap ng pulot? Pulot? Opo. Palagay ko, wala na ngayon. Oh, Maghihintay pa tayo ng tagsibol. paano po kung kailangan na po ngayon? Aba, kung makakahanap pa tayo ng bahay ng pukyutan o liguan. Pukyutan? Saan ko pa mahanap? Malayo lang, senyorita. Sa Dale, sigurado akong meron dahil marami pang bulaklak ngayon. Sa Dale? Nakakapagod. Patty, napakalayo naman ng Dale, di ba? Pulot sa Taglagas? Sinabi ko na humingi ka ng paumanhin. Hindi ka pa rin nakinig sa akin. Mas matanda ka sa kanya. Oo na ate. Pero sobra namang manlait ang Colleen na yun. Akala mo, siya lang ang nag-iisang tao sa mundo. Talagang ganoon, Deacon. Hindi na lang. Hanggat hindi nagbabago ang pagtrato niya sa akin, hindi ako hingi ng paumanhin. Deacon? Dito ka. Ha? Bakit ate? Maupo ka. Anong problema? May sakit si Senyorito Colleen. Ha? Ano? Marami namang nag-aalaga sa kanyang katulong sa mansyon. Magagawa naman niya lahat ang gusto niya, hindi ba? Pahayon nga ang dahilan ng pagkakasakit niya. Ha? Hindi siya katulad mo na malay nakakagalaw saan mo man gustong pumunta. Hindi siya makakakilos na nag-iisa. Oo nga, no ate. Meron tayong mga kapatid at magulang na nagmamahal sa atin. Ngunit siya, kung tutuusin mo lang nagmamahal sa kanya. Ate naman, buhay pa naman ang kanyang ama, hindi ba? Oo nga, ngunit tila natatakot makita ni Mr. Craven ang kanyang anak. Pinagsisilbihan nga namin si Senorito Colleen, pero hindi kami naging malapit sa kanya kailanman. Kayong dalawa lang ni Senorita Mary ang kanyang naging kaibigan. Lawakan mo pa ang iyong pangunawa, Deacon. Sa katunayan niya, mas matanda ka kaysa kay Senorito Colleen, hindi ba? Si ate naman, ilang beses mo bang sasabihin sa akin na mas matanda ako sa kanya? Pero naiintindihan ko ang sinasabi mo. Hayaan mo't haba ako na lang ang aking pasensya, ate. Pero bago ko muna unawain na masungit na Colleen na yun, ate, tutulungan ko muna si Mary na kahit apalihim. Huwag mong gagawin. Oh? Masisira ang ating plano. Bakit naman? Mayroong nagseselos. Pinagseselosan ka ni Senyorito Colleen. Ha? Nagseselos?
Ano ibig mo sabihin? Malamang ganito. Ha? May gusto si Senyorito Colin kay Senyorita Ha? Mary. Ha? Anong sinabi mo? May gusto ka rin sa kanya, hindi ba, Deacon? Ha? Wala akong gusto sa kanya, ha? Namumula ka. Oh. May gusto ka rin sa kanya. Huwag kang magbibiro ng ganyan, Ate Marta. Hindi ko nagugustuhan ng mga biro mo. Ops, wala ka namang dapat ikahiya, Deacon. Natural lamang sa isang batang lalaki na magustuhan si Senyorita Mary, hindi ba? Upo ka. May isang bagay pa. Ha? Iisipin mo mabuti. Kakaiba ang mundong ating ginagalawan. Tayo, sanay tayo sa hirap. Samantalang sila, sanay sa ginhawa. Mahirap na nga tayo, hindi pa tayo puti. Kasalanan ba natin kung magkaganto tayo? Hindi. Hindi, Deacon. Hindi kasalanan ng ating mga magulang, ngunit Alam ko, pero bakit kakaiba tayo sa kanila? Pare-pareho naman tayong tao, hindi ba, Ate Marta? totoo yan. Pero marahil sa darating na 100 taon, matiwasay na rin ang ating buhay, Deacon. Sa loob ng 100 taon, patay na tayo. Ay, oo nga pala. Oh. Inaamin ko, nagkasala ako. Patawarin mo na ako, kaya payagan mo na ako pumasok sa hardin. Umalis ka na. Pero Colin... Narinig mo ako. Gagawin ko ang lahat. Papasokin mo lang ako sa lihim na hardin. Sige, dalhan mo ako ng pulot bukas na bukas din ng umaga. Ha? Ang sabi ko, pulot, maliwanag? Kapag nadala mo ang pulot, maaari ka nang pumasok sa hardin. Kalabisin ang ginawa mo, Colin. Humingi na ng paumanhin sa'yo si Deacon. At dapat humingi ka rin ng paumanhin sa kanya, hindi ba? Bakit naman ako hihingi ng paumanhin sa kanya? Una sa lahat, walang kasalanan si Deacon. Bakit ka hihingi ng pulot sa kanya? Hindi ka na ba naawa sa kanya, ha? Colin! Si Deacon na naman. Siguro may gusto ka sa kanya, Mary. Oo, may gusto nga ako sa kanya. Eh di kung talagang gusto mo siya, di sa kanya ka na lamang sumama. Talagang gagawin ko yun. Colin, pinag-aralan kong mahalin ka dahil magpinsan tayo. Akala ko magiging magkaibigan tayong tatlo. Pero, ikaw na rin ang sumira sa lahat. Saan kaya siya nagpunta? Ang sabi ni Mary, pinag-aaralan niya akong mahalin dahil magpinsan kami. Huh? Oh? Galing! Bahay na liguan! Oh? Pasensya na kayo. Kailangan ko talaga ng pulot. Huwag niyo akong kakagatin, ha? Huwag kayong magagalit. Konti lang naman ang...
narinig ka bang sumisigaw, Patty? Hangin lang pala. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Uwi na tayo, Patty. Baka nasa bahay na si Deacon. Ha? Si Dick, dumarating! Hindi kasama si Deacon. Sa bangin! Deacon! Dick! Patty, humingi ka na sa klolo! Ha? Anong gusto ng pusang to? Aba, parang may ibig sabihin sa atin ang pusang ito. Parang kilala ko ang pusang yan. Hey! Deacon, maghintay ka lang. Naririyan ako. Huwag kang bibitaw! Kapit, Mary! Huwag kang bibitaw! Deacon! Ay, balik Hoy! Alam ko na, parang kay Senyorita Mary ang pusang yun. Tama. Ha? Deacon! 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 Deacon, gumising ka! Ha? Buhay pa siya. Hey! Ha? Narito po ako! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Hindi pa ba bumabalik si Senyorita Mary mo? Hindi pa po, pero baka mamaya lang, babalik na siya. Sige. Dr. Henry! Dr. Henry, pakibuksan po ng pinto! Dr. Henry! Aba, Mary, bakit? Anong nangyari? Tulungan po ninyo si Deacon! Nalaglag po siya sa bangin! Sige na po, tulungan niyo na po siya! Kumain na kayo, senyorito. Baka po kayo magkasakit. Ayokong kumain, Martha. Huwag kayo mag-alala, senyorito. Siguro darating na yon. Baka... Pasok. Martha, sandali lang. Opo. Nahulog si Deacon sa bangin at nasugatan. Po, si Dico nalaglag. Ha? Senyorito, alis po muna ako. May nangyari ba kay Deacon? Martha, ako na muna ang bahala kay Senyorito Colin. Puntahan mo na si Deacon. Opo, Bakit, Martha? senyorito, nalaglag siya sa bangin. Ha? Ang sabi po, nalaglag siya sa bangin. Doon po malapit sa Dale. Maaring na po ba akong umalis, senyorito Colin? Maaari na, sige. Martha, ano pang ginagawa mo? Andyan na po. May naghihintay na karwahe sa likod ng mansyon. Sige na. Opo. Sandali! Sandali! Sasama ako! Senyorito, anong ginagawa ninyo? Hindi kayo maaaring sumama. Martha! Sasama ako! Sasama ako sa kanya! Senyorito Colin, Sasama ako sa maaari. Diyos ko, tulungan niyo po ang kapatid ko. Ha?
Walang dapat ikatakot na walang lamang siya na malay tao. Talaga po? Salamat! Tigtas ka na, Deacon! Malamang si Marta na ang dumarating. Sige, kailangan ko na umuwi at marami pa akong gagawin. Marami pong salamat, Dr. Henry! Deacon! 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 Martha, huwag ka na mag-alala. Senyorita Mary, Nabagok lang ang kanyang ulot na wala siya ng malay tao. may katigasan kasi ang ulo. Ano kaya naman ang ginawa niya doon? Kasalukuyan siya naghahanap ng pukyutan nang madulis siya doon sa may bangin. Sutil na bata. Tsaka hindi naman niya kasalanan. Ha? Oo, hindi nga niya kasalanan. Ha? Colin? Colin, ang tapang dinahiya mo. Nahulog sa bangin si Deacon dahil na sa kagagawan mo. Mary, huwag kang magsalita ng ganyan kay Senyorito Colin. Pabayaan mo siya. Pero, Mrs. Medlock, ilapit mo ako sa kama ni Deacon. Mabilis. sige. Deacon? Nasaan ako? Senyorito. Kamusta na? Deacon? Patawarin mo ako. Humihingi ako ng paumanhin. Colin? Pinapaspas ko ang mga liguan para makuha ko ang pulot. Kaya lang, hindi ko na nagawang makuha ang mga pulot, senyorito. Huwag na. Hindi na ako kakain ng pulot kahit kailan pa man, Deacon. Deacon? Pwede? Maaari mo ba akong dalawin? Deacon? Siyempre pa. Basta, pagkaibigan pa rin tayo. Ikaw at ako at si Senyorita Mary. Tayo pa ring tatlo. Ang gusto ko, magpagaling ka at dadalhin mo ako sa lihim na hardin. Dapat magsabog na tayo ng mga buto ng bulaklak. Kung hindi, wala tayong bulaklak sa panahon ng tagsibol. Ang gusto ko, mga tulips. Gusto ko naman, Hyacinth. Regalo para sa kanya. Eto. Ha? Pulot ng liguan. Oh? Ang sarap! Yung mga tao nagligtas sa akin, sila ang kumuha ng pulot. Bakit? Ibigay ko na yan sa'yo, di ba? Sige na, paborito mo yan, hindi ba? Ayoko na ng pulot ngayon. Ha? Pangako, mula ngayon tutuparin ko na ang sinabi ko. Oh? Mary, gusto ko itago mo ito. Ganito, magbabait na ako simula ngayon. Pangako ko sa inyong dalawa yan. Magtiwala kayo. Kapag hindi na naman maganda ang aking asal, dalhin agad ang boteng ito at sabihin, ang pulot. Magtatanda na ako. Ewan ko. Ewan ko kung may matitira pa kung kayo meron mo yung ibibigay. Itong si Mary, busog na, kumakain pa. Ibig mo sabihin, matakaw ako. Ikaw ang may sabi nun, di oo. Ha? Deacon! Sa wakas, nagkasundong muli ang tatlo at masayang namamasyal sa lihim na hardin. Sa pagbabago ni Colin, may kung anong bagay na tila kulang pa.